Oh, nabiting ba kayo sa hashtag pwede pala stories natin kanina? Ito po ang pagpapatuloy. Sa dami nun, Sir Don, paano mo nahahandle ang negosyo mo at ang higit 1,000 empleyado ng Global Dominion? Okay, paano na handle? Para sa akin hindi handle ang tamang term. Ang tamang term para sa akin is paano ko naaalagaan ang mga tao ng Global Dominion ng Foodlot. Sabi mo higit 1,000 at magiging 2,000 na tayo ngayong taon, di ba? Kasama yung mga empleyado dun sa mga negosyo ko. Tulad ng sabi ko kanina, tatlo lang para sa akin ang pinaka-importante sa bawat kumpanya, sa bawat industriya. Produkto, process, at saka people. Paano ko sila inaalagaan? Kung paano ko gustong itrato ang sarili ko. At the end of the day, hindi mo masyadong dapat isipin kung magkano sweldo ng mga empleyado. Kasi meron at merong mas malaking sahod sa same industry or ibang industry. Pero kailangan, ang maisip parate ng yung mga empleyado is pag pumasok ako sa kumpanyang to, ito ang aking pamilya. E di ba nga, meron tayong saying, your work is your second home. So when you say second home, dapat ganun ang pagtrato mo sa mga empleyado mo. Regardless kung anong posisyon yan, kung anong level yan, kailangan parang kapamilya. Kaya nga, as much as possible, ayokong tinatawag akong Sir Don, Mr. Don, kasi meron na agad gap dun di ba? Gusto kong tawag lang sa akin, first name basis. Bakit? Kasi para komportable sila makapag-open sa akin. Di ba nga, parang sa pamilya, paminsan nga ayaw mo rin i-open up yung mga sekreto mo or yung mga hinahing mo sa magulang mo. Kaya gusto ko ang pagtrato sa akin, kuya or kapatid. Ramdam na ramdam namin yan dito sa Global Dominion. Isang pamilya tayo rito. Siyempre, sa dami ng pinagdaanan mo, hindi lahat yan naging madali. Paano mo na-overcome lahat ng failures mo? Meron akong sinusundan na saying, in English, you can't be lucky all the time, but you can be smart every day. In Tagalog, hindi ka swerte parate, pero araw-araw pwede kang matuto. So yun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng mga problema, nagkaroon din ng time. Talagang 0-0 ako. Wala akong matulugan, wala akong mauwian, wala akong makain. Nakikitulog ko sa mga kaibigan ko or kung saan ako nagtatrabaho, doon ako tutulog. So ang ginawa ko nun is just make sure that I survive one day at a time. Hanggang sa, yun nga, naabot ko na yung naabot ko ngayon. And dahil sa statement na yun, na totoo naman hindi ka pwedeng maging swerte parate. Hindi ka pwedeng manalo ng loto araw-araw. Pero, pwede kang matuto araw-araw. Ano ibig sabihin nun? Swerte nga yung mga tao ngayon, mga kabataan ngayon dahil meron ng social media. Diba? Nung time namin, sinasabi ko na ang edad ko. Nung time namin, kailangan mo pa ng encyclopedia. Ngayon, kahit hindi ka na mag-google, kahit di mo na i-search, sabihin mo lang, tapos pagtingin mo sa Facebook feed mo, makikita mo na kung yung mga gusto mong malaman. So, lahat nandun na. Ang importante kasi is dapat meron kang specific na goal. Kasi maraming mga tao dyan ang sinasabi, gusto kong umasenso. Pero ano ba ang definition ng asenso? Ang ginawa ko kasi dati, kung sinasabi kong gusto kong umasenso, gusto kong gumanda yung buhay ko, meron akong ginol na magkano ba dapat ang income ko in a monthly basis? Magkano ba dapat pumapasok? Pag na-reach ko na yon, saka na ako pwedeng magsabi ng gusto ko ng umasenso 2.0. Diba? Parang sinasabi ko, bawat goal na gusto kong ma-achieve, alam ko kung ano yun, specific. Tapos, hanggang sa ngayon, ang pinaka-goal ko na sinasabi ko sa sarili ko, gusto kong umasenso enough na makabili ng bahay sa Japan at saka magkaroon ng aeroplano. O, di ba? Well, ganun. So, realistic. Kasi alam mo, specific Kung alam mo na kung kano ka specific yung goal mo, alam mo yung mga daan na dapat mong gawin. Alam mo kung sino yung mga taong dapat mong makapartner. At alam mong pag hindi mo na-achieve yun, at least, meron kang pinupuntahan. Nagulat ako dun sa shinare mo, Sir Don. That's new to me, yung challenges na na-experience mo. Buti di ako naiyak. Oo, pero ang ganda ng shinare mo para sa mga manonood natin, na dapat kapag may goal sila, maging specific. So, pwede mo bang i-share naman sa amin doon kung ano naman ang naging role ng Global Dominion sa changes sa iyong buhay? Malaki ang naging role ng Global Dominion para sa aking buhay. Lalo na nung lockdown, pandemic di ba? So lahat tayo bago doon. So hindi mo alam kung anong pwede mangyari, tsaka first time natin ma-experience. Ang naging role ng Global Dominion na para sa akin, pinaka may effect,
is nalaman ko meron pala akong pangalawang pamilya. Kasi very close ako sa family ko. Sa mother ko, sa father ko. Ang Global Dominion, nakita ko na lahat pala kami sama-sama dito. Lahat pala kami, kung may paghihirap, sama-sama kaming ahon. At nung time nga na yun, tulad ng nasabi ko, meron mga specific goals na dapat i-achieve. So, unti-unti, kahit kumukonti yung tao, kasi lockdown nga pandemic. Hindi lahat pwede magtrabaho. May mga tao na retrench, pero bumalik naman. Sama-sama naming ginampanan yung mga roles namin para to make sure na nag-aalagaan yung not only the company, but the people working with the company. Totoo naman yan, Don, no? Talagang hindi tayo pinabayaan ng Global Dominion during lockdown. So, kailan naman dumating or nangyari ang yung hashtag pwede pala story? Para sa akin, tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng maging swerte parate, pero pwede kang matuto araw-araw. Pwede pala. Yun yung first. At yung second, pwede pala ang investment mo sa tao para ang negosyo mo lumago. Ang ganda ng life lessons na yon, Don. Pero in your own experience, nasaan or anong pangyayari yung hashtag pwede pala mo? Sa akin, it's more of the right place at the right time. Kasi nagkaroon ako ng malaking pera nun. Pero hindi tulad ng ibang tao, pag meron silang pera pang negosyo, isipan nila, ipasok ko agad to, i-invest ko agad to, magnegosyo agad ako. Ako, ang inisip ko nun, meron nga akong pera, anong gagawin ko dito? Magnenegosyo ba ako agad? Ilalagay ko 100%? Or, mag-invest muna ako sa sarili ko para alam ko kung paano alagaan yun. So, yun ang ginawa ko. Right place, right time, kasi nasa US ako nun. So, right place, nag-aaral ako doon. Right time, meron akong pangkapital. Pero yun nga, hindi ko lahat nilagay. Actually, mas malaki pa nga nilagay ko sarili ko kesa dun sa negosyo. Pero napalaki ko yung pera kasi alam ko kung paano alagaan. So yun pala yung pinaka pwede pala moment ko. Kasi alam ko na bago ka pumasok sa isang negosyo, dapat alam mo muna, mag-invest ka muna sa sarili mo. Maganda yung naging desisyon mo, Don, no? Inanda mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang negosyo. Kaya hindi nakakapagtaka na successful ka ngayon. Tama, ganun dapat yung gawin. Mga kababayan, ako si Don Matias at ito ang aking hashtag pwede pala story. Ang galing! Right place and right time pala sa kanya ang Global Dominion. Thank you so much, Jenna! Yes, at ito nga ang kanyang pinapasa o isinasalin sa kanyang mga empleyado. Pamilya pa nga kung ituring niya mga ito. Kaya salamat, Don Matias, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Sabi nga ni Rod, right place and right time, right partner din actually. Yan ang Global Dominion para sa inyo. Kaya kung interesado kayo, bisitahin lamang ang aming website gdfi.com.ph dahil malay nyo, kayo naman ang susunod na mapapasabi ng Hashtag pwede pala!